Kailangan sigurong ikonsidera ng ating mga kinaukulan sa national and local government kasi kailangan pati local involved dito. Itong paghahanda o plano, kailan ba ang tamang panahon ng opening ng school year dito sa ating bansa? Tama ba yung June hanggang March or gawing August hanggang Mayo or April ang ating school year? Kasi ngayon, nagkakasunod-sunod po ang typhoon. Bahagi siguro ito ng climate change. Na umpisa pa lang ng klase, June, marami ng ulan, may baha dito sa ating bansa. Pero kung i-adjust ito ng by August or September, baka kakaunti na yung mga typhoon. Maiwasan po yung laging no classes sa ating pribado at pampublikong paaralan. At magtatapos naman ang school year ng Mayo bago dumating ang tag-ulan ng June para iwas dun sa buwan ng June at July na tinuturing na matindi ang mga ulang dumarating sa ating bansa. So hindi masamang yan ay pag-usapan ng gobyernong national at local, Department of Education, local government unit at konsultahin ang mga parents at saka Teachers Association kung ano ang kanilang magiging pasya. Baka ito na yung napapanahon para makasabay na rin tayo sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, ang opening talaga ng klase ay August. Yung iba nga September pa sa North Central America. Tayo lang naman yata ang laging ang opening hindi nagbago ng June kaya kasabay ng mga ulan at typhoon. So sana bigyan ng consideration. Kayo, pabor ba rito kayo? Kayong mga magulang, tayong mga magulang, importante ito. Okay? Pabor ba kayo na baguhin ngayon na o sa susunod na mga araw, taon, baguhin na ang opening ng school year every year para hindi ho nasasayang ang panahon ng pag-aaral ng mga bata. Okay? Sunod na ating pag-usapan ay ito pong, ano nga ba talaga itong nangyayari sa kanila? Tayo naman ay nakikibalita lang at kung ano nangyayari, yun ang ating pinapaliwanag. Ibang klase rin ho itong mga kampo ni Duterte at yung kanyang mga abogado. Mukhang sa akin pong opinion baka wala silang sapat na katibayan o ebidensya para kontrahin ang matitinding ebidensya, testigo at reklamo ng mga Pilipinong naging biktima ng tukhang human rights violation sa kasong crime against humanity na kinakaharap ni Duterte kaya nakakulong sa The Hague, Netherlands sa ICC. Kasi nakakalito na itong mga galaw ng mga abogado, especially nito si Attorney Nicholas Coltman. Ang dami niya mga petisyon at motion, hindi naman pinapakinggan, binabasura ng ICC. Nagpetisyon siya ng interim release kay Duterte, tapos siya rin ang nag-request na huwag daw kaagad magdesisyon. Huwag muna daw desisyonan. Baka wala siyang argumentong matino at alam niyong matatalo siya. Di ba? Lalo na ho, pagka talagang natalo siya dyan sa mga petisyong yan, especially yung nabibitin pang jurisdiction ng ICC, kanyang kinu-question niya ng abogado ni Duterte. Pag lahat yan ay nireject, tuloy na ang trial sa September 23. At nakahanda na po ang napakarami mga ebidensya. 1,400 to 1,200 documents ang naisumiti na ng mga ICC prosecutor sa pakipag-ugnayan sa private prosecutor na mga Pilipino na siyang may dala ng mga reklamo galing sa mga biktima ng tukhang human rights violation. Kung ganyang karami ang ebidensya, dokumentong isinumiti para patunayan ang paglabag sa karapatang pantao, mahihirapan talaga si Duterte. Mahihirapan ang kanyang abogado. Kaya sa akin pong opinion at analysis sa isyong ito, kaya patuloy niyang ginagawa ng parang i-delay ang trial at hilingin ding makalaya pansamantala. Kasi alam na pagdududahan natin, baka wala siyang matibay na ebidensya para kontrahin ang ICC prosecutors at private prosecutor na may hawak ng kasong ito sa side ng complainant. Kasi itong mga complainant, ang kailang ebidensya, yung retrato, pangalan, birth certificate, at saka kung yung retrato ng pagkamatay ng kailang pamilya. Na lahat karamihan sa ulo ang tama ng bala.
noong mga panahon yon. Kasi tinukhang sa mga bahay, sa kalye, kung saan. Yung napakatibay na ebidensya noon. Kasi bakit sa ulo ang tama? So, ibig sabihin, human rights violation, hindi aksidente, intentional, sinadya ang pagkuha ng buhay doon sa mga inosente, especially yung mga kabataan. Mabigat pong ebidensya yun. Ngayon, paano kukontrahin yun? Ay on record sa mga public hearing sa Kongreso at Senado, mga interview sa media, inamin ni Duterte na kanyang programa yon, na kanyang utos yon, na kanyang laban yon tungkol sa illegal drugs. Maganda ang layunin, mawala yung illegal drugs, pero mali ang pamamaraan kasi may mga buhay na nawala. Yun ho ang mabigat. At ang lahat ng yon, pati yung pag-amin ni Duterte, naka-record, nakasumite yun, nandun sa ICC. Yung pag-amin niyang, iniutos niya, pag-amin niyang programa niya, at yung kanyang pag-amin pa, pagmumura at kung ano ng mga sinabi against ICC, nakasama pa yon. So, sa akin pong opinyon, malamang ramdam nitong abogado na si Coltman, mabigat yung ebidensya. Mahirap niyang kontrahin. Kasi wala namang ibang matibay na ebidensya para kontrahin yung mga sinabi ni Digong Duterte at yung complainant. Puro denial lang yan in general. Wala yun. Pag denial, walang dokumento. Pag denial, walang testigo. Denial sa ebidensya ng walang konkretong basihan, garbage yun. Ako, nag-cover ako noong araw sa court, sa mga trial, sa mga criminal cases at iba pa, kaya na-experience ko yan. Talaga nagagalit ang judge pag puro hearsay, pag walang dokumento. Pag nagsabi ka na ganito, hahanapan ka ng dokumento. Pag wala kang dokumento, nagagalit ang judge. Pag nagpresenta ka ng ebidensya, ng testigo, na wala namang irrelevant yung testigo, pinagagalitan din ng judge. Kasi dokumento laban sa dokumento, testigo laban sa dokumento sa trial, sa korte. Mukhang walang hawak na ganong dokumento itong abogado ni Duterte, kung hindi puro denial lang na hindi sila at wala sila kinalaman sa human rights. May complainant may mga picture, may mga tama sa ulo, may tama sa katawan, at marami yun. Kaya nga kulang-kulang umahigit na 1,000, 1,004 o 1,002 evidence, document na galing po sa mga biktima. Ang lupit noon. Kaya ho, sa palagay ko, kaya ganyang lahat ng klaseng motion, lahat ng klaseng galaw ng abogado, trabaho naman niya, ginagawa. Pero ngayon, bandang huli, biglang kumambyo. Ayaw niyang padesisyonan kaagad yung interim release. So, paano yun? Tuloy na ang trial. Pagdating ng trial, nako, mabigat yan. Good luck sa inyo. Yan po yung aking nakikita at opinion sa mga nangyayari niyan. Pero hindi natin papangunahan. Aabangan natin kung paano idepensa ng mga Duterte ang kanyang kaso, crime against humanity, sa harap ng mga biktima, sa harap ng husgado, sa harap ng mga judges ng International Criminal Court na kanyang pinagmumura nung panahong siya ay malaya pa. Please like and share, subscribe and follow sa ating mga channel.